Hello everyone, magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap. Nasabi nga nitong si Giselle dito kay Aling Susan na si Justin daw ay nagbetray sa kanila at kahit ganun pa man ang ginawa nitong si Justin ay gusto pa rin nitong si Giselle na makaligtas at makauwi ng buhay ang kanyang anak na si Justin. Pero pagbabayaran niya daw ito sa perwisyong ginawa sa kanila ng sa buwatan nito kay Moira. At samantala ito nga si Justin ay hirap nga din na tumatakas nga sa mga tauhan nitong si Moira dahil nga balak nga silang patayin ito. Samantala itong si Lynette naman habang nag-iisa siya na nag-aantay na bumalik ang kanyang mga kasamahan ay naramdaman niya na merong tao sa kanyang likuran at ito nga ay si Moira at bigla na lamang sinaklang itong si Lynette at sinasakal si Lynette nitong si Moira at gusto na siyang patayin nitong si Moira. Habang si Lynette naman ay pilit na nagpupumiglas at inililigtas ang kanyang sarili ay lalo naman nang gigigil itong si Moira na patayin nga itong si Lynette. At dito nga itong si Lynette nga ay hindi na nga makahinga dahil nga sa sobrang higpit ng pagkakasakal nitong si Moira ay naghingi na ng tulong nga itong si Lynette ngunit walang nakapansin sa kanila at walang nakarinig sa paghingi ng tulong nitong si Lynette. At ito nga si Moira ay atat na nga siyang patayin nga itong si Lynette. Samantala itong si Annalyn nga ay nagkubli nga sa isang kahoy para hindi siya makita nitong si Dax dahil nga itong si Dax ay may dala-dalang baril at balak ngang patayin nga itong si Annalyn. At habang itong si Dr. Lindo naman ay nakita nga siya nitong tauhan nitong si Moira at bigla na lamang siya nitong sinaklab at sasakal din itong si Dr. Lyndon Javier ng kasamahan nitong si Moira. At ito nga si Dr. Javier nga ay nabaril nga nitong tauhan nitong si Moira sa may balikat. Samantala itong si Rega naman ay sa walang kaalam-alam sa kanyang likuran ay andoon na ang isang tauhan nitong si Moira at bigla na nga lang sinakal itong si Regan at hindi na nga din makahinga itong si Regan bago siya binitawan nitong tauhan nitong si Moira. So ito nga si Regan hindi natin alam kung patay na ba siya or hindi pa dahil nga sa pagkakasakal nitong tauhan nitong si Moira dito kay Regan. At samantala ito nga si Regan ay wala nang nagawa kundi hindi niya nga na mailigtas ang kanyang sarili. Samantala itong si Dax habang tinatawag nga itong si Annalyn ay bigla namang paglapit nitong si Dr. Ray para iligtas nga itong si Annalyn at nagawa pa ngang hambalusin itong si Dr. Ray itong si Dax para makaligtas lamang sila. Ngunit itong si Dax ay mas lalong malakas ang kanyang katawan at sanay siya sa laban kaya itong si Dr. Ray ay napagsusuntok niya at nagawa niyang salagin ang mga palo nitong si Dr. Ray. At samantala itong si Dr. Ray nga ay napasubsob nga at ito nga si Dax nga ay kinuha nga ang kanyang baril at balak niya nang patayin nga itong si Dr. Ray at bigla na nga lamang ang nakuha nitong si Dax ang baril sa lupa at ito ay itinutok dito kay Dr. Ray para patayin itong si Dr. Ray. So ito guys ang pakakabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap kung mamamatay ba itong si Dr. Ray dito sa isala na to. At ito nga si Dax nga ay sobrang gahaman na nga sa pera dahil nga ay akala niya ay hindi na aksidente itong si Zoe at sabi niya nga ay para sa future daw nila yung ibabayad nitong si Moira sa kanya. So ito guys ang pakakabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video. Paki-like and subscribe na rin po ng aking channel and paki-bell all na din po ng notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Thank you so much po. Ingat po tayong lahat. God bless us all.